Purihin ng Panginoon and this is always my prayer for everyone that the Lord will always enlighten our understanding. We need our understanding to be enlightened, liwanagan. Bakit po? Bakit kailangan tayong liwanagan ng Panginoon? Tandaan ninyo, ang darkness, ang kapangyarihan ng kadiliman, lagi siyang umaaligid para bigyan ka ng dilim. And it is the will of the Lord na bigyan ka ng liwanag. Amen? Liwanagan yung ayong kaisipan, ang iyong kalooban, ang iyong buhay. Ganda ng worship natin kanina. It's about your way. Your way meaning Yahweh. Yahweh. Kaya nga nandito yung pangalan ni Lord eh. The name of the Lord is Yahweh. We always breathe, Yahweh. Your way. Your will. Your word. Let the word of God speak to us this morning. Amen? Handa na po ba kayo? It's about the way of the Lord, the way of Yahweh. Yahweh, your way, your will, your word. Alam po ninyo mga kapatid, isa sa matinding struggle ng mga maraming mananampalataya, hindi yung spiritual position. We know our spiritual position in Christ. But the greatest struggles among believers is this, spiritual perception. Yung spiritual na pananaw sa buhay. Yung perspective. Maraming mga Kristiyano pinalaya na ng Panginoong Jesucristo sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero marami pa ring mga Kristiyano, maraming mga anak ng Diyos ang hanggang ngayon ay nakagapos pa rin sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. Marami ang matagumpay na kay Kristo, kaya lamang naroon pa rin sa tinatawag na mindset of defeat o yung kaisipan ng pagkatalo. It's not about your spiritual position in Christ. It's about having this spiritual perspective or perception. Magkaroon ka ng spiritual na pananaw, magkaroon ng kaliwanagan ang iyong buhay. You see, the problem today is not the absence of victory. Yes, we talk about living in victory through the finished work of Christ last Sunday. But the problem is not the absence of victory. Ang problema ay hindi yung kawalan ng pagtatagumpay. Ang problema or the problem today is the absence of revelation knowledge. Yung kawalan, yung kakulangan ng kapahayagan ng kaalaman. So ngayong umaga, ako po ay magtuturo, mangungusap sa paksang living in victory through the power of Christ's resurrection life. Last Sunday, we talked about living in victory through the power of Christ's finished work. Today, it's about the power of Christ's resurrection life. Hindi taon-taon namamatay si Kristo. Hindi taon-taon nabubuhay si Kristo. But the power of it, yung kanyang kamatayan sa krus, yung pagtagas ng kanyang dugo, at ng kanyang pagkabuhay na muli, ay magbigay sa atin ng kapahayagan, ng kaalaman, ng pamumuhay sa pagtatagumpay. Sino ngayong umaga gusto mo laging nagtatagumpay sa buhay? Tuloy-tuloy na pagtatagumpay. Tuloy-tuloy. Consistent victory. That is the will of God for you. Ito'y kalooban ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay maging mapagtagumpay at tuloy-tuloy yung pagtatagumpay, hindi ka maging talunan, hindi ka maging mukhang kawawa, kundi ikaw ay maging kahanga-hanga. Hindi ikaw yung taong miserable ang buhay, kundi ang buhay mo ay matagumpay. And that is the will of God for us, na mabuhay tayo sa kapahayagan na to, ng kaalaman, ng kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo sa atin.
Kung si Jesucristo na buhay, may kapangyarihan ito dapat sa atin. And this is the idea that I want to present this morning. Is this: victory in the Christian life is not achieved by human effort. Ang pagtatagumpay sa Kristiyanong pamumuhay ay hindi nangyayari sa pamamaraan ng tao, sa sarili nating kaisipan, sa sarili nating lakas. Hindi po nangyayari yung pagtatagumpay sa buhay natin sa sarili nating kaparaanan, kundi sa kapahayagan ng ating pagkakaroon ng espiritual na pagkakaisa o pakikipag-isa doon sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. This is my prayer. And actually, this is my prayer every day, that everyone will have or will receive this spiritual understanding. Mabuksan yung iyong spiritual na pagkaunawa. It's all about spiritual understanding. It's all about having that knowledge of the revelation of the power of Christ's resurrection. Magkaroon ka ng kapahayagan nito. Maintindihan mo to. Kasi pag maliwanag sa ito, mamumuhay ka sa pagtatagumpay. Ang kasalanan walang kapangyarihan sa iyo. Ang tukso walang kapangyarihan sa iyo. Ang gawa ng kaaway walang kapangyarihan sa iyo. Yung kanyang pandaraya hindi mananaig sa iyo. You know why I'm saying this? Because sa Christian world, rampant ang deception. Maraming Kristiyano nadadaya ng dyablo. Maging mga leaders, maging mga pastors, nadadaya sila. That's why we need this revelation knowledge. Pagkakaroon ng kapahayagan sa ating pakikipag-isa sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Romans chapter 6, i-expound po natin to mamaya. In Romans chapter 6 verse 1, meron ditong binanggit si Apostol Pablo na mapanganib na pagkaunawa tungkol sa pagkaalam sa biyaya ng Diyos. Kasi may mga tao na dahil ang biyaya ng Diyos sagana naman, okay lang magkasala. Okay lang mamuhay sa kasalanan. Kaya sabi niya rin sa verse 1, what shall we say then? Ano sasabihin natin? Tayo ba ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan dahil ang biyaya ng Diyos sumasagana sa atin? If you will read back doon sa Romans chapter 5, verse 20, sabi doon ni Paul, sabi niya, kung saan ang kasalanan sumasagana, mas higit na sumasagana yung biyaya ng Diyos. Kaya habang ang mga tao patuloy na gumagawa ng kasalanan, sumasagana naman yung biyaya ng Diyos. Kaya ang thinking dito pagdating sa Romans chapter 6, ano sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan dahil the more na nagkakasala ka, the more na may biyaya sa iyo? At itong thinking ng marami. Total, may biyaya naman ni Lord, may pagpapatawad naman ni Lord, gagawa ko ng kasalanan. Ang thinking nila, mababaw. The grace of God is the empowerment. Ito yung magbibigay siya ng kapangyarihan na mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Are you with me? Kapangyarihan, may kapangyarihan sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi dito sa verse 2, sabi ni Paul, certainly not. Siyempre hindi. Hindi mangyayari yon. Papaanong tayo, sabi niya, na namatay sa kasalanan, ay mabubuhay pa sa kasalanan? Paano mangyayari yon? Sabi niya, hindi. And then he declared the revelation of our identity in Christ. Ano yung revelation ng ating identity kay Kristo? Nakalagay doon, we died to sin. Kay Kristo, namatay na tayo sa kasalanan. Pag na kay Kristo ka, ang kasalanan hindi mananaig sa'yo. Maliban na lamang, pahintulutan mo ang kasalanan na makapasok sa buhay mo. But there is the grace of God. Where sin abounds, the grace of God abounds much more. Ibig sabihin, yung grace ni Lord, ito yung mag-empower sa'yo para mabuhay ka sa pagtatagumpay. And the revelation of our identity is this. Sabi ni Paul, sabi ng Biblia, sabi ng Word of God, and I pray that the Word of God will sink deeper in your spirit to give you this clarity, this spiritual understanding that we died to sin.
Paano mangyayari yon? Ano ibig sabihin nung namatay na tayo sa kasalanan? Hindi natin ito maintindihan kapag hindi natin in-expound yung Romans chapter 6, verse 1 to 14. Babasahin po natin yan. Okay? So, ito pa ibabasahin natin sa Tagalog. Okay? Pwede ba tayo magbasa lahat sa Tagalog? Kayang-kaya natin yan, mga kapatid. Amen? Okay, basahin natin sa verse 1. Ano nga, sabay-sabay po tayo ha? Ready? Go! Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kamatayan? 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman natin na si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya't huwag ninyong paghahariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang gagaling ninyo magbasa. I love reading the Word of God. Every day, binabasa ko po ang salita ng Diyos. Every day, nililiwanagan ako ng Panginoon. Bakit po? Kasi every day, ang kaaway nasa paligid natin. Naghahasik ng pandaraya. And he wants you to be deceived. Gusto niyang madaya ka. Kaya nasa pakikipaglaban tayo. Bakit sabi sa katabi mo, huwag kang magpapadaya sa kaaway. Ayan. Hayaan mong liwanagan ka lagi ng salita ng Diyos. The Word of God is the light in our path and lamp to our feet. It is the Word of God that gives light sa buhay natin. Magbibigay ng spiritual understanding. Magbibigay sa atin ng spiritual perspective in life. So dito po sa binasa po natin from Romans chapter 6 verse 1 to 14. Sabi sa verse 14, ang kasalanan hindi makapaghahari sa inyo. Malinaw po yan. Bakit? Wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kundi tayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. And throughout that verses na binasa po natin from Romans 1 to 14, 3 beses ang paulit-ulit na binanggit. Tingnan po natin yon. Yung salitang know o nalalaman. Verse 3, sabi diyan, do you not know? Hindi ba ninyo nalalaman? Verse 6, sinabi, knowing this, nalalaman natin. Alam natin.
nauunawaan natin ang ibig sabihin ng knowing this. Gets nyo? Sinabing knowing this, nalalaman natin, alam natin, nauunawaan natin. Verse 9, knowing that. Ibig sabihin, nalalaman natin, alam natin, nauunawaan natin. Amen? So simple lang ang salita ng Panginoon. Kapag binabasa mo to that you have the Holy Spirit will enlighten your understanding. The Holy Spirit will lead you into all the truth. And that is the Spirit of truth. He is with us and in us. That's why we are the temple of the Holy Spirit. And the Bible is telling us about knowing. Mga kapatid, crucial ito. Crucial yung alam mo tungkol sa Diyos. Crucial yung meron kang spiritual knowledge and spiritual revelation of God, of what He has done for you. Because victory is not automatic. It is activated by revelation knowledge. Ang pagtatagumpay, mga kapatid, hindi automatic yan. Of course, ang Panginoong Jesucristo nagtagumpay na sa krus. Kaya nga ang labanan ngayon, kung ang Panginoong Jesucristo nagtagumpay na sa krus, tinubos niya ang lahat ng tao sa kasalanan, bakit ang mga tao nabubuhay pa rin sa kasalanan? Ibang bagay yung alam mo lang, narinig mo lang, ibang bagay po yung meron kang mas malalim na pagkaunawa, mas malalim na kapahayagan na binabanggit ng salita ng Panginoon. At ito'y ina-activate ng revelation knowledge. Revelation comes from the Holy Spirit. That's why I keep on praying Ephesians 1:17-19. Please pray that prayer of Paul. For you to have the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may truly know the hope of His calling, the riches of the glory of His inheritance in the saints, and the exceeding greatness of His power toward us who believe. May pag-asa sa Kanyang pagkatawag, may kayamanan para sa iyo at para sa akin. At merong kapangyarihan na kumikilos sa atin, and that is the power of the Holy Spirit. That is the resurrection power. Na katulad ng kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. That's why we need this spiritual understanding. Spiritual na pagkaunawa. Kasi hindi lahat ng bagay maunawaan mo unless you have that spiritual understanding that comes from the Holy Spirit. And so the question today is this: ano po ang dapat nating malaman upang tayo mabuhay sa patuloy na pagtatagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo? Ano yung dapat nating malaman? Ano yung dapat mong maunawaan? Kasi pwedeng magsimba ka lang, makikinig ka lang, paglabas mo rito, wala na, nanakawin na ng dyablo yan. Kinakailangan yung kaalaman na makukuha mo rito at maririnig mo mula sa salita ng Diyos, mula sa patnubay ng Banal na Espiritu, mag-sink in sa spirit mo. Sa espiritu mo, not just in your mind. In your spirit. Why? Because the real you is the spirit being. Yung totoong ikaw ay espiritu. Espiritu tayo at kaluluwa na nandito lang sa katawan na ito. Pero yung totoong ikaw, espiritu. At yung espiritu mo, doon ang Holy Spirit nagko-connect. The Bible says in Romans chapter 8 verse 16, the Spirit bears witness with our spirit that we are called the children of God. Tayo naging anak ng Diyos kasi yung Espiritu ng Diyos nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay sa Diyos. So anong dapat nating malaman ngayong umaga? Una, ganito po mga kapatid. I pray na hindi nyo lang ito ma-memorize. Ang iba dapat maisulat ninyo. Mabilis lang po ito mga kapatid. Mabilis ako magsalita. Kasi kinukompress ko yung oras natin. Okay? So, first is this. Know your spiritual union with Christ. Alamin mo kapatid. Unawain mo ang iyong spiritual na pakikipag-isa kay Kristo. Sabi ng Romans chapter 6 verse 3, first sentence, do you not know? Hindi mo ba nalalaman? Do you not know? Now listen carefully. The word know or not know in Greek is agnoio or agneo. Noyo. Parang mahirap ang Greek, no? Pero kailangan natin balikan yung Greek. Bakit?
Kasi yung New Testament nasulat sa Koine Greek. Greek language na sulat yan. Yung original niyan. That's why we need to go back to the Greek language. Kaya yung word not know in Greek is agnoneio. It comes from a negative prefix a, meaning not. Kaya pagka nanonood yung negative prefix, yung sa unahan ng isang word, ibig sabihin nun, not. And the word gneo or gnosis meaning knowledge. Ibig sabihin, hindi mo ba alam? Wala ka bang kaalaman? Parang ganon ang sinasabi ni Paul. The word agneo means to be ignorant, to lack understanding, to be unaware, to neglect or lack of revelation knowledge. Yun ang ibig sabihin ng word na not know. Ibig sabihin, huwag kang maging ignorante. Huwag kang maging walang alam. Huwag kang maging biyo-biyo, parang ganon. No, mabigat na salita na yun eh. Ayoko banggitin niya, sorry for that word. No? But kasi degrading na yung word na yan eh. Pero sabi niya, huwag kang maging ignorante. Huwag kang maging walang alam. Not that you are unaware, na neglect mo yung kakulangan ng kapahayagan sa kaalaman. Nung sinabi ni Paul yung salitang, do you not know? Ang casual meaning ng sa Greek or sa English word is, are you really unaware of this? Hindi ba talaga ninyo alam ito? Alam nyo, nung elementary ako at high school, yung mga teachers ko, kilala ko. Magmula grade 1 hanggang grade 6, magmula first year hanggang high school. Bakit? Kasi laging binabanggit ng teacher na lagi ko natatandaan, kinakailangang maunawaan mo ito. Kinakailangang maintindihan mo ito. Kaya yung English sa atin, di ba, from grade 1 hanggang college, di ba? Ang mathematics hanggang grade 1 hanggang, di ba, para ma-inculcate, para ma-in sa'yo yung kaalaman, yung pagkaunawa sa secular. Di ba? The same in the spiritual understanding. You need to be aware. Sabi pala, another word for that is, have you failed to grasp this truth? Nabigo ka ba na tanggapin yung katotohanan nito? You see, in reality, Paul is saying, the reason why maraming mga tao ang nag-struggle sa kasalanan is not of lack of power. It is lack of revelation knowledge. Bakit ang isang tao patuloy na gumagawa siya ng kasalanan at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan? Hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan na talagang mag-aalis sa kanya doon. Hindi, may power na nga eh. Ang kulang is yung kaalaman. Yung kapahayagan ng kaalaman. Ibang klase ito mga kapatid. That you must have that revelation knowledge. Kasi ini-imply niya, ipinapakahulugan niya, that ignorance of your union with Christ, yung kakulangan ng pagkaunawa ng iyong pagiging kaisa ni Kristo, ang magdadala sa iyo sa pagkagapos sa kasalanan. Pag hindi maliwanag sa iyo na kay Kristo ka, na totoong si Kristo nasa iyo, mananatili ka nakagapos sa kasalanan. Mananatili ka nasa pagkakaalipin ng kaaway. So in other words, kapag hindi mo alam na kasama ka ni Kristo, mga kapatid, this is reality. When Jesus died on the cross, we died on the cross with Him. When Jesus was crucified, we were crucified with Him. When Jesus was buried, nung si Jesus ay inilibing, kasama tayo. Kasi collective yun, kasama tayo sa Kanya. Tinubos niya tayo. Kaya kapag hindi mo alam na kay Kristo ka, mamubuhay kang hiwalay kay Kristo. Kaya dito, merong rhetorical question si Paul. Ibig sabihin ng rhetorical question, pagka nagtanong siya, yung sagot nandun na rin sa tanong niya. Tingnan natin yan. Romans 6 verse 3, sabi niya, do you not know that as many of us were baptized in Christ Jesus, were baptized into His death? Ano ibig sabihin nun? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismoan kay Kristo ay mga nabautismoan tungo sa Kanyang kamatayan? Now listen carefully mga kapatid. Yung baptism dito na binabanggit ni Apostle Paul ay hindi lamang bautismo sa tubig. Ang ibig sabihin ng baptism dito, tingnan po natin in Greek, baptized into Christ is baptizo eis Christon. The Greek word eis is into, meaning spiritual union with Christ. When you are baptized into
into Christ, you become connected with Christ. Naging kaisa ka ni Kristo. The Greek word eis is into, meaning you have that spiritual union with Christ. Nung ikaw ay nabautismon kay Kristo, ibig sabihin naging kaisa ka ni Kristo. Kaya yung phrase, baptized into Christ, it means to place into His identity, to be fully immersed into union with Christ, to join with Him in a shared experience. Hindi lamang to baptism sa tubig, kundi naging kaisa ka. Baptism, meaning to be one with Christ, to be identified with Christ, to be in union with the Lord Jesus Christ. Kaya ang ibig sabihin ng to baptize or baptizo in Greek, it communicates, number one, identification. When Jesus died, we died with Him. Identification. When Jesus was crucified, we were crucified with Him. You are not associated with Christ, you are identified with Christ. That's why we are Christians. Why we are Christians? Because of Christ. We are followers of Christ. Kaya ang word na Christian, kapag wala si Christ, ang matitira doon, I-A-N, meaning I am nothing without Christ. But you become a Christian, you become a follower of Christ because you become a Christian. Amen? Naging Kristiyano ka. Gets po natin? Kaya pag wala si Kristo sa'yo, hindi ka Kristiyano. Pag si Kristo na sa'yo, makabuluhan ang buhay mo. You are identified with Christ. His death becomes your death. His burial becomes your burial. His resurrection becomes your new life. This is the revelation knowledge that Romans chapter 6 is talking about. Nang si Kristo ipinako sa krus, hindi lamang siya nag-iisa doon. Kasama tayo. Ibig sabihin, yung luma mong pagkatao, lahat ng kasalanan mo ipinako sa krus. Past, present, and your future na kasalanan. So, ibig sabihin ba, dahil pinako na sa krus, mabubuhay pa rin tayo sa kasalanan? Hindi na. Pero hindi naman nangangahulugan, hindi ka magkakasala because we're still in this human body. Ang katawan natin ay flesh at ito ay automatic na nakakagawa ng pagkakamali. And that's why mamaya merong pinapaliwanag ang Bible na kapag ikaw ay nagkasala, kinakailangan babalik ka sa Diyos. Kasi ang kasalanan nagpapabigat ng buhay. Nagpapahirap sa buhay. Kaya ngayong iba na nagkaroon ng encounter sa Panginoon, nagte-testify sila, ang ganang pakiramdam ko. Bakit? Kasi yung kasalanan, ibinigay mo kay Lord. Nagsisi sa kasalanan. Ang kasalanan kasi nagpapabigat ng buhay. Kaya may mga tao, pagka, napapansin niyo, may mga tao paglalakad sila, nakangiwi ang mukha, nakatagilid ang katawan. Diba? Sa bigat ng buhay. Sa hirap ng buhay. Sa bigat ng kasalanan. But the moment na matanggal yung kasalanan, kaya yung babae doon sa Bible na nakahukot yung katawan niya, for 18 years, ganun ang buhay niya. Dahil sa kasalanan. When Jesus said to her, "Woman, you are free." Biglang na straight yung katawan niya. Bakit nangyari sa kanya yan? Bakit maraming tao namumuhay sa kasalanan? Because of deception. Ang weapon ng kaaway, one of the strongest weapon ng kaaway is deception. Natalo na siya sa krus eh. Kaya mandadaya siya at sasabihin niya doon sa tao na, okay lang, inom ka lang ng inom, mabuti sa katawan ng pag-inom ng alak. Okay lang, magdroga ka kasi nakakagulong ka ng magandang imagination. But in reality, yung buhay ng tao sira. Okay lang, manigarilyo ka ng manigarilyo. Tingnan mo yung mga napapanood mo sa commercial, ang gaganda ng katawan ng mga naninigarilyo, di ba? But in reality, yung mga naninigarilyo, di ba, hukot na yung katawan, di ba? Yung kanilang lungs, nangingitim na. Eh kung talagang ayaw mong tigilan yung paninigarilyo, edi yung tambucho nung sakyan singutin mo. Matindi yun, di ba? Pero walang gagawa nun. Mga kapatid, bakit may mga gano'n na talaga na sa ilalim ng kasalanan? Kasi nga, because of deception. But don't forget, because of the baptism in Christ, because of being one with Christ, it means identification. Pangalawa, spiritual union. Ang baptism kay Kristo, o yung when we are baptized with Christ, it means we have this spiritual union with Him. Ito po yung turo ng pakikipag-isa kay Kristo.
You are in Christ. Nakay Kristo ka. Nung tinanggap mo si Yesu Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, nakay Kristo ka na. Pag-aari ka ni Kristo. Bakit ka naging pag-aari ni Kristo? At first, we were created in the image of God, but because of sin, nagkaroon tinatawag na fall of man. Because of high treason na ginawa ni Adam. Nagrebelde sa Diyos. Dahil sa kasalanan na yun, lahat ng tao dumanas ng kamatayan at ng kahirapan at ng sumpa. But Jesus died on the cross. He shed His blood. Binayaran ka ng dugo ni Kristo. Sino binayaran niya? Ang Ama. Hindi niya binayaran ng dyablo. Kasi no match ang dyablo sa kanya, ang Ama. Inihandog niya sa Ama yung kanyang dugo. Tanda ng paglilinis ng ating mga kasalanan. And through that, binili niya tayo. Binayaran niya tayo. Kaya meron tayong spiritual union. And another meaning of baptism is transformation. Ano ibig sabihin ng transformation? Kung baga pagka ang isang damit na puti, dinay siya o nilagay sa isang tubig na may kulay, di ba nagbabago yung kulay ng damit? Kung ano yung kulay ng dye o yung tubig na nilubugan ng damit, nagiging ganon yung kulay ng damit. Same with us. Yun yung transformation. When you are in Christ, you will become a new creation. Magiging isang bagong nilalang ka kung totoong na kay Kristo ka. Christianity is not just imitation, it is participation. Participation in Christ is covenant union. Ang pagkipag-isa kay Kristo ay isang covenant. It is not symbolic association. Kaya nga, we did not just follow Christ, we were joined with Him. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 17, basahin natin ng malakas. Ready? Go. But the one who joins with the Lord in spiritual union is one spirit with the Lord. Ang sino man daw po na nakipag-isa kay Kristo ay nagkaroon tinatawag na spiritual union. Naging isang espiritu sa Panginoon. Kaya nga we become the temple of the Holy Spirit. We become Christians because we believe in Christ. This is the implication. If you are united with Christ's death, kung kaisa ka sa kamatayan ni Kristo, yung luma mong pagkatao, your old life is no longer your identity. Yung buhay mo dati, yung kasalanan mo. Kaya yung mga kasalanan ko noong araw, hindi na yun yung identity ko. Hindi na yun yung pagkakakilanlan ko. Ang pagkakakilanlan ko ngayon, na kay Kristo ako. Ikakasal kay Kristo. In the future tayo, ang church, ikakasal kay Kristo. Magiging kasama ni Kristo forever, for eternity. And if you are united with Christ's resurrection, His life is now your reality. Kung naging kaisa ka sa pagkabuhay ni Kristo, ang buhay mo ngayon ay na kay Kristo ay isang realidad. Tingnan natin yon sa verse 4. Sabi diyan, therefore we were buried with Him through baptism into death. Tayo ay nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo may makakalakad doon sa pagbabago ng buhay. We were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, tayo rin, gayon din naman tayo, makakalakad, makakapamuhay sa panibagong buhay. Amen. Can we give Him that praise? Verse 5 sabi, sapagkat kung tayo naging kasama niya, if we have been united together in the likeness of His death, kung tayo naging kasama niya, sa katulad ng kanyang kamatayan, magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya si Yesu Kristo ang ating perfect example. Yung kanyang crucifixion sa krus, yun din yung crucifixion natin. Kasama tayong napako. Kaya malaking insulto sa Diyos kapag ang isang tao nagpapapako sa krus. Nagpapinitensya, malaking insulto sa Panginoon yon. Kasi si Jesus Christ lang ang gumawa nun. At ginawa ni Jesus Christ yun para sa atin. At ang kasalanan natin, ang luma nating pagkatao, ay kasamang napako sa krus. At kung siya'y namatay sa krus, namatay din yung luma nating pagkatao. Namatay din yung ating kasalanan.
At kung siya'y nabuhay muli, pagkalipas ng 3 araw, tayo rin ay nabuhay na kasama niya. And that is the spiritual perspective that God wants you to understand. Spiritual na pagkaunawa na nais ng Diyos na maging liwanag sa iyo. Kasi kapag hindi naging maliwanag sa ito, patuloy kang dadayain ng demonyo, may nagligtas sa iyo, may nagpatawad sa iyo, may nagbayad ng kanyang dugo para sa iyo, and yet ikaw naman, patuloy kang nabubuhay sa kasalanan. Kaya pagharap ng isang tao sa Diyos, pagdating ng paghuhukom, ang tanong ng Diyos, ano ang ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Nabuhay ka ba para kay Kristo? O nabuhay ka para sa iyong sarili? Sa sarili mong kalooban. Kaya may 2 lugar sa kabilang buhay. May paraiso. At yun ang pupuntahan ng mga tao nakipag-isa kay Kristo. Merong impyerno. At yun ang pupuntahan ng mga taong naging ignorante, walang alam sa ginawa ni Kristo para sa kanila, at nabuhay pa rin sila sa kasalanan na malayo sa Diyos. Kaya nga po merong pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga po ako nung nakilala ko si Kristo, nung ako'y 18 anyos, 1986 hanggang ngayon, hindi ako tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ako tumigil sa aking pakipag-isa sa Panginoon. Hindi ako lumayo sa Panginoon. Araw-araw, ito yung aking kasama. Araw-araw ito nagbibigay ng liwanag sa akin. Bakit? Kasi araw-araw may pandaraya ang demonyo. Dadayain ka, ilalayo ka sa Diyos. Kaya ang iba sa inyo, di ba binigyan natin ng Biblia? Sa inyo walang Biblia, taas ang kamay. Walang Biblia, be honest. So lahat may Biblia. Hayaan yung liwanagan kayo ng Panginoon. Huwag kayong mahiya. Pag sinabing wala kayong Biblia, be honest. Basta wala akong Biblia eh. At pag wala kang pambili ng Biblia, bibigyan kita ng Biblia. Pag wala kang Biblia, tapos may maganda ka cellphone, kakaya naman yun, bibigyan kita ng Biblia, tapos agad-agad ng cellphone mo. Eh, pastor, ang Bible ko nasa cellphone eh. Good yun. Kaya lang kapag ka nasa cellphone ng Bible mo, pag napagod na mata mo doon sa pagbabasa, pupunta ka na doon sa TikTok, pupunta ka na doon sa Instagram, pupunta ka na sa Facebook. Ano ba yung pinost ni ano? Makita ko nga, di ba? Mag-i-scroll ka na, ayun, nadaya ka na, nakuha na yung oras mo. Maglalaba ka po, nasa cellphone ka. Yung lalabahin mo, nandoon, di ba? O kaya mamamalansya ka, nandun ka sa cellphone. O kaya maglilinis ka ng bahay, nadaya ka na. See? Tama. So first, for you to know the revelation and the knowledge, for you to live in a consistent victory, first, know your spiritual union with Christ. Alamin mo yung pakikipag-isa mo kay Kristo. Nung tinanggap mo si Kristo, nakipag-isa ka sa Kanya. Ang sino man nakipag-isa kay Yesu Kristo, babaguhin niya. Magiging isang bagong nilalang. Amen? Pangalawa, know your old man is crucified with Christ. Alamin mo ng iyong lumang pagkatao. Ibig sabihin ng lumang pagkatao, ito yung buhay mong makasalanan. Ay kasamang napako kay Kristo sa krus. Sabi ng Romans chapter 6 verse 6, first sentence. It says, knowing this, nalalaman natin, nauunawaan natin. The word knowing in Greek, another level of knowing is ginosko. Ginosko. It means to know by experience, to come to understand through revelation, to perceive and recognize personally, to know relationally and intimately. Yan ang meaning ng word na ginosko. Pag naintindihan mo ang salita, you know this, you have that ginosko understanding. Pag hindi mo naintindihan, sasabihin sa iyo, Ginoo ko. Bisaya na. Sus, Ginoo. Hindi naintindihan. Di ba? Ganyan ang nanay ko nun eh. Sus, Ginoo. O tsahin ko, sus, Ginoo. Ang dali-daling maintindihan, hindi naintindihan. Pero pag naintindihan mo naman, ginosko. Ayan. Amen? Naintindihan mo siyang maliwanag. Naunawaan mo siya sa pamagitan ng kapahayagan.
Nagkaroon ka ng pagkaunawa. Naintindihan mo siya personal sa buhay mo. You perceive it and recognize it personally. Maliwanag sa'yo. You know this relationally and intimately. Naintindihan mo siya ng totoo sa buhay mo, ng mas malapit sa pagkaunawa. Hindi po ito head knowledge, mga kapatid. This is revelation knowledge that transforms identity and behavior. Kapag meron kang kapahayagan, kaliwanagan mula sa Diyos, ito'y magbibigay ng pagbabago ng iyong buhay. Magbibigay ng gabay sa iyong buhay. Romans chapter 6 verse 6, sabi niya, knowing this, that our old man was crucified with Him. Alam natin, nalalaman natin, nauunawaan natin ng ating dating pagkatao ay kasama niyang napako sa krus. It is written, mga kapatid. Romans 6 verse 6. Nakasulat. Nalalaman natin. Ng ating dating pagkatao, our old man, our old life, our old nature was crucified with Him. Kaya nung si Kristo napako, hindi siya napako ng siya lang. Kasamang napako sa krus lahat ng kasalanan natin. Hindi ka pa pinapanganak, yung kasalanan na gagawin mo, naipako na sa krus. Kasama nang naipako sa krus. Kaya ngayon, ang tingin sa atin ng Diyos ay katulad ni Kristo. Malinis. Nilinis ng kanyang dugo. Kaya lang minsan, Pastor, minsan may nagagawa ko hindi tama. But there is a conviction in your conscience, di ba? Pag nakagawa ka ng mali, di ba? Merong konsensya. May bubulong sa konsensya mo, anak, mali yan. Hindi tama yan. At ikaw naman, gagawin mo yung tama. Amen? Nalalaman natin ang ating dating pagkatao kasama niyang pinako sa krus upang ang katawang makasalanan, that the body of sin might be done away. Ibig sabihin, yung katawan ng kasalanan ay mapawalang bisa. Ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na mapaalipin sa kasalanan. Dito po napaka-emphatic ni Apostle Paul. The old man was crucified. Take note of that. Crucified. Past tense. Ibig sabihin, tapos na. Nakalipas na. Not being crucified, not needing to be crucified, hindi yung i-crucify pa lang, or kinakailangang ipako sa krus ang ating katawan. No, hindi. Kundi, was crucified. Tapos na po. That the body of sin might be done away with. Ibig sabihin, ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa. The word done away in Greek is katargeia, meaning rendered powerless and made ineffective. Ibig sabihin, yung katawan ng kasalanan ay mapawalang bisa. Ibig sabihin, yung kasalanan ay mawalan ng bisa sa ating buhay. Ibig sabihin, since power is broken, since authority is canceled, hindi sinasabing yung presence ng kasalanan ay wala na. Hindi. Since presence is there, but its dominion is not there. Yung pamamahala niya, wala na. Yung presence ng kasalanan nandyan. Yung tukso nandyan. Yung pandalaya ng dyablo nandyan. Pero yung pamamahala, yung kanyang influence na pagtatagumpayan. Amen? Are you with me? Nagigets po ba natin, mga kapatid? Sus, Ginoo. Ano ba tayo rito? Sus, Ginoo o Ginosko? Ginosto ko. Ayan, mas maganda, no? Ibig sabihin, meron tayong knowledge. Naintindihan natin na yung mahat ang kasalanan natin na pinako sa krus, yung kasalanan natin, napawalang bisa na sa buhay natin. Rendered powerless and made ineffective. Kaya sabi ng Romans chapter 6 verse 7, he who has died has been freed from sin. Siya na namatay na ay pinalaya na sa kasalanan. Kapag ang isang tao namatay na, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa kanya. Spiritually speaking, kapag ikaw ay namatay na, ang kasalanan, wala nang kapangyarihan sa iyo. When Jesus died on the cross, sin has no longer
has power. Wala nang Pero Pastor, bakit may kapangyarihan sa kanya? Kasi pinahihintulutan niya. Kasi pinababayaan niya. Sus, Ginoo, hindi naintindihan. Dapat meron tayong knowledge. Ginosko. Amen? Sabi dito, knowing this, nalalaman natin, naiintindihan natin. The word freed in that verse means justified, released from legal claim. And this is the implication. You are not a sinner trying to be free. Hindi ka isang makasalanan na gusto mong lumaya. You are free in Christ. It is through Jesus Christ that we are free. Kay Kristo, malaya tayo. Malaya tayo. Kay Kristo. Kaya naintindihan ko ang born again experience. Ang sino mang ipinanganak sa Espiritu, nakipag-isa kay Kristo, nagiging malaya laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 8, it says, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Kung tayo po ay kasamang namatay ni Kristo, kung ang kasalanan natin ay kasamang napako kay Kristo, tayo rin ay mabubuhay kay Kristo. Amen? That is the power of spiritual perspective, spiritual understanding, spiritual enlightenment, being in the Lord Jesus Christ. Amen? Can we give Him that praise? Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo that we shall also live with Him. Mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Ang kamatayan na hindi katapusan, ang kamatayan ay pintuan sa pagkabuhay na muli. Kung ang Panginoong Jesucristo na buhay na muli, at kung ang Espiritu na nananahan sa atin, ang Holy Spirit, na siyang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, siya ang Holy Spirit na bumuhay kay Jesucristo mula sa mga patay, siya ang magbibigay sa iyo ng quickening, ng pagkabuhay na muli. Kaya yung pagkabuhay na muli, dalawang ibig sabihin niyan. Future event and present reality. Na ngayon, yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo, pwede mong maranasan. Pwede mong isabuhay ang isang buhay na mayroong pagbabago. Malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Amen? Do you believe that? Praise the Lord. Pwede ba natin lagay yung kamay natin sa dibdib natin? Sabihin natin ito. Kay Kristo, ang aking lumang pagkatao, ang lahat ng aking kasalanan ay kasamang napako sa Kanya doon sa krus. At ang aking lumang pagkatao ay hindi na mabubuhay, kundi ang mabubuhay sa akin ay ang buhay ni Kristo. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Unang dapat nating malaman at maunawaan, first, know your spiritual union with Christ. Alamin mo, unawain mo ang iyong spiritual na pakipag-isa kay Kristo. Pangalawa, alamin mo, unawain mo na ikaw, ang lahat ng kasalanan mo ay kasamang napako kay Kristo, ang lumang pagkatao napako kay Kristo. At pangatlo, know your new life is secure in Christ. Alamin mo, unawain mo na ang iyong bagong buhay ay na kay Kristo. Secured kay Kristo. Amen? Yun ang sinasabi ng Romans chapter 6 verse 9 na ina-expound po natin. Kaya ito, habang ina-expound ko ito, balikan niyo po ito. Tingnan niyo po sa Biblia niyo kung totoo nga ba yung sinasabi ni Pastor. Kayo po mismo, sa patnubay ng Banal na Espiritu, unawain ninyo, alamin ninyo, magkaroon kayo ng spiritual na pagkaunawa na binabanggit sa Romans chapter 6 na hindi ka dapat mabuhay sa kasalanan at sa kapangyarihan nito. Na kung saan sumasagana ang kasalanan, masigit na sumasagana yung biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesucristo ay namatay. Si Jesucristo tumagas ang kanyang banal na dugo. Kasama tayong napako kay Kristo. Kung ikaw nakipag-isa ka kay Kristo, may pag-asa kay Kristo sa isang bagong buhay. Amen? Know your new life is secure in Christ. Alamin mo. The word knowing that Christ, it is another level of the word knowing. In Greek,
May progression. Kanina, ginosko. Ngayon, ido. Sabihin natin, ido. The word knowing in that verse in Romans 6 verse 9 is ido. Another level of the word, knowing, meaning to see, to perceive, to know with certainty. Ibig sabihin, makita mo, mamalas mo o maunawaan mo, maintindihan mo ng mayroong katiyakan, maging maliwanag sa'yo, na ito yung settled knowledge of God for you. Clear knowledge. Maliwanag na kaalaman. It is derived from the idea of seeing. It carries the sense of knowledge that is so clear, it is like you have seen it with your own eyes. Nakita mo, at dahil nakita mo, totoo ito sa'yo. Amen? Anumang bagay na nakita mo, ito'y totoo. Katulad ko, nakikita niyo ako, totoo ako sa inyo. Kung hindi niyo ako nakikita, hindi ako totoo sa inyo. Right? Dahil nakikita niyo ako, totoo ako sa inyo. And the word seeing is about another level of knowing. It's about having that certainty, na meron kang katiyakan. It is a settled understanding, settled knowledge, settled perspective in life of the reality of life. The Greek word ido reveals a settled revelation that the Christian life must be built on settled, unshakable revelation knowledge based on clear perception. Na ang Kristiyanong pamumuhay ay nakatatag, nakatayong matibay, hindi na shake sa isang kapahayagan ng kaalaman na nakabase sa isang maliwanag na pagkaunawa. Kaya alam niyo sa Diyos, ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan. Kaya pag ang tao napunta sa Kanya, nandun siya sa liwanag. Mas maliwanag pa ang Diyos sa sikat ng araw. Bakit? Kasi ang araw galing sa Kanya. Siya ang lumikha ng araw. At lahat ng mga tao na nasa kaliwanagan ay pupunta sa Kanya. Merong fellowship, merong covenant relationship sa Kanya. Pero yung mga tao nasa kadiliman, nasa madilim na buhay, walang liwanag sa kanila. Alam niyo mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang impyerno, iba't iba yung level niya. Merong isang lugar na punong-puno ng kadiliman, walang liwanag doon. Bakit wala doon ang Diyos? Kasi ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay ilaw. That's why Jesus said, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin, hindi nalalakad sa kadiliman. Pag na kay Kristo ka, hindi ka mamubuhay sa kadiliman. Amen? And then Colossians chapter 1 verse 13, tayo ay inilipat mula doon sa kadiliman, sa kapangyarihan ng kadiliman, tungo doon sa kapangyarihan ng anak ng Diyos na kanyang minamahal, sa kaliwanagan. Kaya maliwanag ang buhay kay Kristo. Amen? Pakisabi sa katabi mo, may liwanag ang buhay kay Kristo. Amen. Si Kristo ang kaliwanagan natin. Sabi ng verse natin, knowing that Christ, knowing, nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Si Jesus Christ na nabuhay mula sa mga patay, hindi na siya mamamatay. Namatay lang siya isang beses, minsan lang. Hindi siya taon-taon namamatay. Taon-taon sinasariwa natin, inaalaala natin na mayroong namatay para sa atin. Taon-taon inaalala natin na mayroong nabuhay para sa atin. Pero hindi taon-taon namamatay o nabubuhay si Kristo. Isang beses lang. Hindi na siya mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Kanya. Hindi maghahari ang kamatayan sa Kanya. Verse 10, for the death that He died to sin once for all. Sapagkat ang kamatayan na Kanyang ikinamatay ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan mo at kasalanan ko. Minsan lang. Ngunit ang buhay na Kanyang kinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ito ang pundasyon ng ating kasiguruhan kay Kristo. Sigurado ang kaligtasan, sigurado ang pagbabago ng buhay, sigurado ang kapayapaan ng puso, sigurado ang buhay na walang hanggan, sigurado ang paraiso. Kaya kung may mahal tayo sa buhay,
na wala na sa atin, pero naging kaisa ni Kristo, there will be a great reunion for us. Makikita natin sila muli. At first, hindi natin sila agad makikilala. Kasi magiging napakaganda ng kanilang itsura. Ngayon, ang itsura natin parang, ew. Di ba? Parang ganun. O kaya, wow. May ew, may wow. Ganun. But the reality is this. Magkakaroon ng pagbabago. Ang pagbabago nagsisimula muna sa loob. But in the future event, it will be amazing, so powerful. So, ang buhay natin nakatali kay Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya may pagtatagumpay, mga kapatid. Kapag kaisa mo kay si Kristo, may pagtatagumpay ang buhay. Kapag maliwanag sa iyo na ang kasalanan mo napako kay Kristo, hindi ka na mabubuhay sa kasalanan, may pagtatagumpay. Kapag naintindihan mo may pagkabuhay na muli kay Kristo at secured ang buhay mo kay Kristo, hindi ka mabubuhay sa kasalanan. Amen? Tingnan natin yung progression nun, mga kapatid. The progression of knowing in Romans chapter 6. Paul uses 3 different Greek words deliberately. Balikan lang natin saglit. Romans chapter 6 verse 3, do you not know agneo, meaning don't be ignorant. Huwag kang maging ignorante sa iyong spiritual union. Huwag kang maging walang alam sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Pangalawa, Romans 6 verse 6, knowing this, ginosko. Dapat ginosko. Amen? Hindi yung sus, Ginoo. Hindi naintindihan. So naintindihan po ba natin? Lahat ng hindi nakaintindi, sumigaw ng amen. Lahat ng nakaintindi, sumigaw ng amen. Amen. Ginosko. Ayan. Maliwanag. Romans chapter 2 verse Romans 6 verse 6, knowing this, ginosko, meaning know and come into your experiential understanding of your crucified life with Christ. Experiential understanding. Karanasan ng pagkaunawa ng iyong pagkapako, kasamang pagkapako kay Kristo. Romans 6 verse 9, knowing that, eido, meaning know that you stand in settled, absolute certainty of your new life in Christ. Settled yan, mga kapatid. That's why Romans chapter 6 verse 11 said, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin. Kaya hindi naman kayo, ituring ninyo na kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Reckon yourself. Ituring ninyo. The word reckon in Greek is logizomai. Reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ. Patay ka sa kasalanan, walang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Bakit? Kasi na kay Kristo ka. Subukan niyo, mga kapatid, mabuhay ka na kay Kristo. At magugulat ka, ang tukso, ang kasalanan, hindi mananaig sa'yo. Dahil liliwanagan ka ng banal na Espiritu, ng kanyang salita. The word reckon in Greek is logizomai, meaning to count, to calculate, to consider based on facts, to credit to one's account, and to conclude after careful reasoning. Tingnan natin yung Tagalog niyan. Ibilang mo ang iyong sarili, suriin na mabuti, ituring na totoo batay sa katotohanan, at tanggapin bilang iyong realidad matapos ang maingat na pag-uunawa. Yan ang ibig sabihin ng reckon. To count, to calculate, to consider based on facts, to credit to one's account. Na i-credit mo sa account ni Kristo ang iyong mga kasalanan. Tanggapin bilang iyong realidad. To conclude after careful reasoning. Tanggapin bilang iyong realidad matapos ang maingat na pag-unawa. Mga kapatid, this is not positive thinking. It is logical, theological, spiritual understanding based on established truth. That Jesus died on the cross, shed His blood, He was buried. 3 days after, resurrected. At ano man nangyari sa Kanya?
kasama tayo doon. Kaya mabuhay tayo araw-araw sa pagtatagumpay sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen? Purihin ang Diyos. I will close on this. Romans, I have this question. Nais mo bang mabuhay sa realidad ng ginawa ni Kristo sa iyo? Nais mo bang manatili doon? Kasi tandaan nyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, laging iko-question niya ng kaaway. For almost 2,000 years ago, ang Biblia, sinunog, itinapon, inalisan ng kapangyarihan. But in every generation, lumilitaw ang Biblia. Nagbibigay ng kapahayagan sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ito nagbibigay sa atin ngayon ng spiritual na pagkaunawa tungkol kay Kristo, tungkol sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tungkol sa ating mga kasalanan na napakong kasama ni Kristo, tungkol sa isang panibagong buhay. Kaya ngayon po, ito ang conclusion. Romans chapter 6 verse 12. Sabi diyan, kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Pakatapik mo yung katabi mo. Yugyugin mo. Kapatid, sabi mo sa kanya, kapatid, huwag mong paghariin ang kasalanan sa iyong katawan na may kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Listen carefully mga kapatid. Kapag ang kasalanan ay pinagahari sa katawan na to, at ang katawan na ito ay hindi tumigil sa paggawa ng kasalanan, pababawi natin. Kapag ang katawan na ito ay patuloy na umiinom ng alak, araw-araw, o kahit abang occasional lang, pero patuloy, sinusunog ng alak yung kaloob-looban nita. At ito magdadala sa kamatayan. Kapag ang katawan na ito, alam niya, mali yung kasalanan, mali yung relasyon. Merong asawa, pero merong pang inaasawang iba. Tandaan ninyo mga kapatid, ang immoralidad at ang taong gumagawa ng immoral, madaling mamatay. Nakakita ako ng mga taong immoral. Nakakilala sa Panginoon. Pero fornicator, adulterer, hindi nagtagal ang buhay. Pakisabi sa katabi mo, yugyugin mo siya, kapatid, huwag mong paghariin sa iyong katawan ang kasalanan kasi may kamatayan. Amen? Huwag nating pabayaan ang kasalanan manaig sa katawan na ito. Verse 13. Huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Ano ibig sabihin na yun? Dapat buong-buo ka, born again, pinanganak ka sa Espiritu. Buong-buo ka kay Kristo. Bakit? Kasi si Kristo nung namatay sa krus, buong-buo siya. Magmula ulo hanggang talampakan, punong-puno ng dugo. Ibig sabihin, ang kaligtasan buong-buo. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan. Ang iba, born again ang puso, pero yung kamay, hindi born again. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi kanya, kinukuha niya. Okay? Yung kanan, born again. Yung kaliwa, hindi pa. Kailangan ma-born again yung kamay pareho. Magtrabaho tayo para meron tayong may bigay na handog sa Panginoon. Amen? Maging totoo tayo. Huwag tayo mandaya ng kapwa. Huwag tayo manloko ng kapwa natin. Amen? Yung iba, yung paa nila hindi pa born again. Ano ibig sabihin ng hindi pa born again yung paa nila? Driver sila. Pag na-overtaken, habulin yung nag-overtake. Kala mo, maisahan mo ko ha. Ayan. Kailangan ma-born again pati mga paa natin. Huwag nating ihandog ang bahagi ng ating katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kaya may road rage sa kalsada eh. Dahil ayaw magpapaisa. Ayaw magbibigay. Meron nga, nag-agawan sila sa kalsada eh.
Pagkatapos, nandun na sa puntong mag-aabot na sila, nagbukas sa salamin. Uy, si pastor pala yun. Ayan. Uy, si brother pala yun. Muntik silang mag-away. Magkapatid pala sa Panginoon. Buti na lang, hindi nagbunutan ng baril. Kasi yung pastor may baril pala. Ako nakakagulat yun eh. Pastor may baril. Ako ang baril ko, ito eh. Sandata. Mga kapatid, pinababaw ko lang. Ano ibig sabihin? Huwag nating ibigay yung bahagi ng katawan natin sa kasalanan. Alam mo, kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Huwag nating ibigay ang ating katawan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi ano ang dapat nating gawin? Ihandog natin ang ating sarili sa Diyos. Ihandog ang sarili sa Diyos tulad sa mga buhay mula sa mga patay. Tayo nabubuhay mula sa mga patay. At mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid sa Diyos. Huwag nating bigay yung sarili natin sa kasamaan, sa kasalanan. Saglit na kaligayahan. Sa imoralidad, ang katumbas naman ay sakit ng kalooban at walang hanggang pasakit. Sa buong buhay ko, mga kapatid, nakakita ako ng mga taong naglingkod sa Diyos, pero nahulog sa kasalanan. Binigay ang sarili sa kasalanan at namatay na makasalanan. Naglingkod sa Diyos, namatay na makasalanan. Kaya ako, everyday, mga kapatid, araw-araw nagsusuko ako ng buhay sa Panginoon. Araw-araw naghahandog ako ng aking buhay sa Panginoon. Araw-araw umiiyak ako sa Panginoon at sinasabi ko sa Diyos, Panginoon, ingatan mo po ako. Ingatan mo ako. At yun nawa ang gawin natin. Ingatan tayo ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah.